Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, absuelto po si Senator Marcoleta. Absuelto po si Senator Marcoleta dito po sa COMELEC. Sabi po mismo ng COMELEC, hindi na po krimen yung hindi pagdideklara ng campaign contributions. Bakit pa kinasuhan pa ng plunder? Diyan tayo magtataka. Samantalang ito, ulit-ulit tayo, yung mga magnanakaw, wala pong kaso, no? Katakataka po talaga. Ito po, si BP Sara, sa isang banda naman, pumunta po si Atty. Zulaika, si Atty. Zulaika po ay ang Chief of Staff at inimbitahan ng prosecution na maging witness nila. Ito po yung tinatawag nating hindi po anong tawag dito? Hindi po kakamping witness. So, ini-interview po si Zulaika, tinanong po kung ano pong ginagawa niya. Sabi lang po ni Zulaika, Atty. Zulaika, mag-ingat sa Super Typhoon Inday, hostile witness. Maraming salamat. Okay, mag-ingat sa Super Typhoon Inday. Ito po, kasi po, literal po na may super typhoon, di ba? Inday ang pangalan. Kaya po, hindi po sila inaasar pero nasasaktan po yung mga hindi bayarang media. Pati po to si Mama Monchang, Ortega, kung ano-ano po sinagot. Okay, yan po mga paglilingkod natin at iba pa. Meron pa palang balita, no? Si Redon po ay pinagbantang sasapakin. Redon, sasapakin ka na. Pinagbantaan po si Redon na sasapakin ng isang konsehal dito po sa Sultan Kudarat. Okay. Yan po ang mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, alam mo nang gagawin, mag-subscribe, mag-likes, pindutin mo na lahat ng dapat pindutin. Pwede ka ring magpakape. Teka lang, kukunin ko lang po para may papanoorin tayo na ano. Kasi alam nyo po itong ito pong mga kalaban po ni BP Sara na mga hindi bayarang media, galit na galit po yan, no? Ang tingin po nila kay BP Sara ay hindi po Vice President ng Pilipinas, kung hindi isang kriminal. Yan po ang katotohanan. Wala yung aking ano. Okay. So, ngayon po, eto pong Sandigan Bayan, kino-question po bakit daw po pinayagan samantalang may mild pneumonia. Mild lang yung pneumonia, 'di ba? Hindi po siya SARS, hindi po siya COVID-19. Mild pneumonia. Bakit daw po pinayagan si BP Sara na bumisita kay Marcoleta at saka si Robin Padilla bumisita? Alam niyo po, sa totoo, no? Real talkan po tayo. Ito po si BP Sara, tingin po kasi ng mga media dito, kriminal, kalaban ng taong ba? Kayong mga hindi bayarang media, igalang nyo naman yung Vice President ng Pilipinas. Sa paraan po, ang gusto ko pong punahin nyo, sa paraan po nila ng pagtatanong. Ang sinasabi ng CIDG na nakikipag-usap sa kanila, hindi po totoo na pinapayagan namin yung bumisita. In fact, maraming gustong bumisita. Maraming gustong bumisita kay Marcoleta. Hindi po pinapayagan ng CIDG. Dalawa lang po ang pinayagan nila. No? Pinapaliwanag to ng maayos pero hindi po naiintindihan ng mga hindi bayarang media. Antindi po, no? Ang tatapang po ng mga hindi bayarang media pagdating po sa mga Duterte.
Ang tatapang po nila, kala mo ang tingin nila sa mga Duterte, kriminal. Ano po ba ginawang kasalanan na naman ni BP Sara? Dinalaw niya si Marcoleta, pinayagan siya. Ginagawa niyo malalaking issue yung walang katuturan. Kaibigan niya si Marcoleta. In fact, nililigawan niya para maging Vice President. Sa akin lang. Yun lang ang tingin ko, di ba? Kasi sinabi ni Bibi Sara, may nililigawan na ako para maging Vice President. Siya yung maghahabol sa mga magnanakaw. Eh, wala po akong ibang naisip kundi si Senator Marcoleta. Nagkataon din na binisita po ni Senator ni BP Sara si Senator Marcoleta sa Senado noon. Anyways, yan po yung tagpo doon. Pinapaliwanag sa kanila paulit-ulit na si IDG. Hinihigpitan po namin. In fact, maraming gustong dumalaw kay Senator Marcoleta. Hindi namin pinapayagan. No? Maraming gustong dumalaw kay Senator Marcoleta. Hindi namin pinapayagan. Si BP Sara lang po at saka si Senator Robin Hood Padilla ang pinayagan namin. Kasi nakiusap si Senator Marcoleta, gusto niyang mabisita siya nung dalawa. Sa dinami-dami ng gustong doon sila pumupunterya. Bakit pinayagan nyo? Mga kriminal kayo lahat. Bakit pinapayagan nyo? Putang, mga demonyo na kayong mga media. Wala na kayong katuturan. Hindi nyo ba kilala si BP Sara Duterte? Magkaroon naman kayo ng kortesiya. Yung CIDG, ahensya, ano po yan ng pamahalaan. Hindi po yan personal na mga tauhan ni Pangulong Marcos at ng mga kalaban ng mga Duterte. Yan po ay naglilingkod po yan sa pamahalaan. Bakit? Wala tayong sounds? Ay, isang tao lang pala. Magano nga po kayo para kasi si Siberian kasi sabi niya wala raw akong mic. Ano nyo kasi kagad, sagot nyo po kung meron naman. Yan. Okay, para siya po mag-adjust. Kasi pagka, inuulit-ulit niya lang, akala niya, Okay. Punta na po tayo. Miss Siberian, kung sa tingin mo, ikaw lang po yung hindi nakakarinig, tignan mo rin po kasi baka sa'yo lang may problema. Baka sa'yo lang po may problema. Huwag mo na idama yan lahat. Ang ginagawa mo kasi pinupuno mo, akala ko tuloy marami. Ikaw muna, kasi may yung ginagawa mo, ang bilis eh. Di ba? Tignan nyo, sasagutin nyo na po kasi baka naman hindi niya lang na-on yung kanyang sounds. Sagutin nyo kagad ng 1. Okay? Para hindi po tayo naabala ng gusto. Kasi ayaw ko naman pong magpatuloy na wala naman pala talaga akong boses. Okay, ang nakakabwisit po tong media natin, no? Talagang akala mo ang laki-laki ng problema, lahat ng maliliit na problema, dumalaw po, kaibigan ka. Hindi po ba gano'n naman tayo pag may sakit yung kaibigan, lalo na pag may sakit yung kaibigan natin, gusto po natin silang pasayahin, kaya tayo dadalaw, di ba? Ganyan lang naman po yun, no? Pero minalaking issue po yan ng mga media natin. Yung mga lintik na media natin ang nagmamalaki ng maliliit na bagay. Ito po ang pinakamagandang halimbawa ng minamalaki nila. Kawawa naman tong taga CIDG. Pakinggan po natin tong panayam na to. Ayan. Para lang makita ko sa inyo kung gaano po tong media na galit pa, nagtatanong lang. Anong basihan para payagan yung isang individual na mabisita si Senator Marcoleta? For example, yung... Okay, tayo nyo tanong kagad. Sir, ano pong dahilan para mapayagan yung isang individual? Putyang tawag niya sa Vice President ng Pilipinas, isang individual, di ba? Nakukuha po ninyo? Yun yung nagtatanong na reporter.
Sara and Senator Padilla, ba't sila Oh, yan ha. Ulitin lang natin ha. Para tuloy-tuloy yung individual yung sinasabi niya, yung pala si BP Sara at si Senator Padilla. Anong basihan para payagan yung isang individual na mabisita si Senator Marcoleta? For example, yung basis nyo kay VP Sara and Senator Padilla, ba't sila napayagan? Yun yung request mismo ni Senator Marcoleta and his family. And then, of course, yung legal team niya, kailangan nilang mag-usap, kailangan nilang puntahan para kung anong mga legal duties nila with us to his legal matter. So, hindi naman natin pwedeng kailangan nilang makausap yun. Pero anong rason, sir? Bakit kailangan sila bisitahin ni VP Sara and Padilla? We don't know. We don't know. Hanggang sa labas lang naman kami. And limited lang na siya. Tignan nyo, yung mga tanong, ano po rason? Bakit po kinakailangan na bisitahin siya ng Vice President? Tendi, no? Wala na silang yung may sakit kaya binibisita. Pinakulong kaya binibisita. Bawal po bang bumisita? Kaya po, magtataka kayo. Hindi lang po yan isa. Yan, kumpulan na media po yan. Gigil po lahat. Siya lang naman. Tsaka si Senator Robin Padilla. And on the basis that request yun ni Senator Marcoleta, in-approve ninyo na mabisita siya, itong dalawa. Director, Kaso hindi ito yung talagang buyog na bibisitahin siya ng yung requesting party at yung request lang mismo na tao ni Senator. Nasabi ba ni Senator Marcoleta? Note of the board, napansin nila and primary concern daw nila. Yes, kaya nga nire-restrict natin. Ang daming gustong pumasok, dalawa lang yung napayagan. Yes, sir. Okay? Ang daming gustong pumunta, friends and other relatives, yung mga supporters nga. But again, on the part of CIDG, we see to it that may restriction dun sa visitation niya at limited time lang. So tayo po, na hindi po tayo media, normal na tao po tayo, no? Nauunawaan po natin, di ba? Ang inuulit-ulit, nirestrict po namin. Maraming gustong pumunta, dumalaw kay Senator Marcoleta, dalawa lang yung pinayagan namin, di ba? Dalawa lang. Vice President at isang senador. Marami silang hindi pinayagan. Pero nag-i-stick tong mga tukmol na hindi bayarang media, na bakit nyo pinayagan? Wala naman pong pinagbabawal na batas na bakit sila pinayagan. Di ba? Masyado kayong, kasi narinig nila ngayon sa Sandigan Bayan, na kino-question ng Sandigan Bayan, may pneumonia, bakit dinadalaw? Dalawa lang po ang pinayagan. Inuulit-ulit na ni Brad, ni Sir, not the CIDG. Ba yung pagbisita? Kasi may pinaponya daw po si Senator. I-decline po namin yung mga request na mga... No, but after this, sir, will it be formally announced or may order na kayo na wala mo ng Kahit naman nung visitation? pa lang, talagang ang dami na namin tinurn down ng mga... Tignan niyo po kung gaano po sila kakulit. Gusto nilang kontrolin yung narrative na pinayagan nila si BP Sara at si Robin Hood Padilla. Ayaw nilang ma-broadcast. Buti na lang matalino po itong CIDG nito. Saludo po ako sa iyo, sir. Kasi ini-insist niya, wala po kaming pinapayagan. Dalawa lang. Ang dami naming tinurn down. Dalawa lang yung pinayagan namin, si Vice President, dahil sa pakiusap na rin po ni Marcoleta, hindi po nila iniiba eh. Iniiba po nila yung narrative, ang gusto nilang sabihin, ang gusto nilang palabasin, na pinapayagan pa rin kahit bawal. Hindi po bawal. Wala po nagbabawal. Sila na po yung nagkusa na bawal, na iba na hindi po payagan. Hindi makaintindi itong mga to eh. Yan ang problema natin sa mga media natin. Tapos magtataka sila, bakit kaya kami hindi na pinaniniwalaan? Di ba? Yan dahil dyan. Visitors nila. Ang dami na namin tinurn. Even yung mga relatives, yung mga friends, supporters, yung mga yes, ang dami na namin na-turn down.
Sir, pero bakit po hindi na-decline yung pagbisita ni Senator Padilla at po ni Ang tagal, no? Ang tagal ng pinag-uusapan, no? Paulit-ulit po si Sir CIDG na yan po, matinong pulis. Tignan nyo naman po itsura. Wala po sa kanyang mukha yung, kumbaga, yung may traces ng mga tumatabingi. Talagang normal na normal po. Pasensya po siya, no? Mapagpasensya po siya. Ganyan po kasutil ang ating media. Paulit-ulit na sinasabi, hindi po namin pinayagan, marami pong gustong pumasok. Sir, bakit po pinayagan si VP Sara? Vice President siya ng Pilipinas, mga common sense naman, Vice President. Bigyan nyo naman ng konting kortesiya yung Vice President. Buti nga, hindi sinasabi yan ni Sir. Kung ako po tanga ba kayo? Vice President ng Pilipinas, kahit naman papano, bigyan nyo naman ng kortesiya. Kung sa tingin ninyo, demonyo yung Vice President, kami po, gumagalang pa rin kami. Pero, okay. Ang tiyaga niya po na talagang dapat to si Sir, dapat po ito ay, ito mga mapopromote, ito po yung mga matitino. Vice President Sara? As to that, I cannot speak for that. It is the Director CIDG. Again, ang ano nga dyan is yung sila lang naman mismo. Okay? Yung dalawa lang na sa linguistic party na yun ang napayagan. Hindi, wala siyang entourage, wala siyang ano. Pero sir, were they informed na may pneumonia si Senator and wala silang face mask nung pumasok sila to visit? Tignan mo, nagsusuportahan pa eh. No? Wala silang face mask, pumasok sila, bawal na bawal yun. Mga bumubulong. Sabi nung isa, pero are they aware that they have pneumonia? Tsaka bawal na bawal mag-face mask. O sabi, nga, bawal na bawal yun. Putang tatitindi, no? Ang titindi talaga ng mga to. O, sige, tuloy po natin. Matataplaugan kayo sa sagot ng matinong pulis. Yung hindi family member? Doon sa pagpasok naman nila, may face mask din. Pagpasok nila. Naman yung walang face mask. As doon sa pagpasok, Sa pagpasok nila, may face mask sila. Sunog ang mga hindi bayarang reporter. syempre, with the medical condition, may face mask. May adjustment ba, sir, sa gagawin or ganun pa rin naman? Again, nung una pa lang naman restricted ito. But again, we will follow the court order, no? Na we insist to is that restricted lang yung mga visitation given with his medical condition. So klaro sir, family and lawyer. Immediate family lang, lawyer. Saka yun nga, yung minsan yung mga nire-request nila because of this legal battle. Sir, following this, can you assure the public na walang favoritism sa pagbisita po kay Senator Marcoleta? Of course, Favoritism? Favoritism? Pinagsasabi yung Vice President ng Pilipinas, favoritism? Mga bugok. Okay, tama na yan. Yan po, ganyan po magtrabaho, ha? Ganyan po magtrabaho yung media natin, no? Ngayon, magtatanong kayo, bakit hindi kaya kami pinaninulan? Sa kanila po, naririnig ko po yan. Pag nagsusurian na, bakit po hindi na pinaniniwalaan yung media? Look at you. Look what have you done in this country, no? Mayroon tayong mga magnanakaw. Hindi po ninyo kinukundi na araw-araw. Samantalang si Vice President Sara Duterte na para po sa ikagaganda ng Pilipinas ang kagustuhan, yun po yung kinukundi na nyo araw-araw. Pati ba naman yung pagbisita kay Marcoleta? Alam nyo po, ugali po nating mga Pilipino. Eto may kaibigan tayo may sakit. Pumupunta po tayo sa ospital. Di ba? Pero biro, may kamag-anak tayo may sakit. Parang pag hindi mo dinalaw yung may sakit mong kamag-anak, yun yung masama ang ugali mo. Dito po baliktad eh. Yan po yung linya po nila ng pagtatanong. Yun po yung, ganun talaga, alam mo, linyado sila na demonyo mga Duterte. Kinakailangan nating mapalabas na demonyo sila, pinapaboran sila. Hindi po sila pinapaboran. Gusto pa nilang sabihin na pinapaboran. Paano pinapaboran lahat ng
lahat ng kanilang mga kaibigan kinakasuhan, lahat ng mga supporter nila pinabibilanggo. Okay. Ito po, nakakatawa tong isa-isay na po natin yung mga balita natin. Meron po dito yung Prosecutor Representative Terry Ridon na maya't maya po, mas marami pa po siyang press conference. Nakakatawa to si Ridon eh. Alam mo Ridon, kung talagang magaling kayo, sana naroon kayo sa loob. Hindi po kayo pinaubayan nyo lang sa labas. Pinaubayan nyo yung ano. Ang sinasabi niya kasi, no? Yung akusasyon po nila ito, the followers follow the leader. Yung gusto po nila, kaya po nila Terry Ridon stressed that the impeachment trial against Vice President Sara Duterte is not only meant to address the alleged verbal threats she made against high-ranking official, but also to help curb the culture of violence in the country. Okay, may culture of violence daw sa country at ito po ay mapipigilan nila kung idedemanda nila kung si Vice President Sara Duterte ay kanilang iko-convict sa salang pagtetreten sa Pangulo. Puta, halo-halo na eh. Kasi lumalabas po ngayon, wala po talagang threat na ginawa si BP Sara. Paano natin nasabi? Mismo yung abogado nila na siligutan at saka yung supporter nila na senador, no? Na sigurado hindi pa nagsisimula iko-convict na si BP Sara, si Rayson Tiberos, ang nagsabi na wala sa mga pinakita niyong tape ang nagsasabi na si BP Sara ay nag-hire ng assassin. Wala! Kaya ngayon, bago na ang dialogue ni Terry Ridon, hindi lang naman namin siya dinimanda, tignan nyo sa kanya po ito stress that impeachment trial against Vice President Sara Duterte is not only meant to address the alleged verbal threats. Hindi lang yung verbal threats, kung hindi, gusto rin nilang mapigilan yung culture of violence. So gusto nang ibintang ngayon ni Terry Ridon yung mga pamamaril ng mga sa Tacloban, yung mga saksakan ng mga estudyante sa iba't ibang lugar, yung mga violence na nagaganap ngayon, gusto nang isisi sa mga Duterte. Pero hindi nyo po sila kinasuhan dahil sa Tacloban eh. Hindi nyo sila kinasuhan dahil sa mga pananaksak sa mga eskwelahan eh. Kinasuhan nyo siya dahil verbally tinetreten niya yung Pangulo. Alam nyo, matagal nang sinabi yan ni BP Sara. Matagal nang napakinggan ng mga tao. Sa tingin nyo, matutwist, matagal na po naming napaliwanag sa mga mamamayang Pilipino ang kahulugan ng mga threat na yan. Sino pa po ang hindi nakakaunawa sa salitang pag? Yung salita po, yung mga letrang PAG, pag. Pag ako pinatay, patayin mo sila. Sino po ang hindi nakakaunawa na yan ay conditional? Sino po sa mga Pilipino ang naniniwala, ang hindi naniniwala, o naniniwala na yan ay threat? Hindi po yan threat. Okay. Hindi po yan magiging threat kasi yan conditional. Ganito po ang paliwanag. Sinasabi namin, kaming mga kulto ni Digong, pag si BP Sara na convict, hindi pwedeng tumakbo. Ang patatakbuhin namin si Baste Duterte. Sa linya po nila, tinatanggal nila yung salitang pag ako pinatay. Sa linya po nila, sa linyahan po nila, sa kanila pong narratives, talagang may threat sa Pangulo. Nakakalimutan nila yung salitang pag ako ginurgur. Pag ako ginurgur. So, ibig sabihin, kung susundan po natin yung formula nila, natatanggalin yung pag. Halimbawa, sinabi natin,
pag na-convict si BP Sara, patatakbuhin namin si Baste Duterte. Pag tinanggal mo yung salitang pag na-convict si BP Sara, ano po ang lalabas? Patatakbuhin namin si Baste Duterte. So, ibig sabihin, kung hindi na-convict si BP Sara, patatakbuhin pa ba namin si Baste Duterte? Si Baste Duterte mismo, hindi siya tatakbo. Pero once na kinonvict nyo si BP Sara, hindi na siya makakatakbo, tatakbo si Baste Duterte. Gusto naming patakbuhin. So, ayon po sa logic nila, ang logic nila, tanggalin yung pag, may threat ang Pangulo. Hindi pwedeng tanggalin yung pag eh. Pinaliwanag na rin po ng Dilawan na abogado na si Attorney Chico. Dilawan po yan, nagpapanggap lang po yan ng Duterte. Pero dilawan po yan. Huwag po kayong magkakamali na yan po ay ano, no? Alam nyo po, kahit na anong kulay yan, basta tama ang sinasabi, kukunin natin yung sinasabi nila. Pero hindi po natin sila hangaan dahil sila yung mga dilawan. Naniniwala kami sa sinasabi nyo kahit kayo dilawan. Ano sabi niya? Ang kahulugan po nung pag namatay si Sara Duterte, pag natigok, ibig bang sabihin, takot sila? Ito sabi ni Chico, takot ba sila dahil ipapagurgur nila si BP Sara? Kung hindi po nila ipapagurgur si BP Sara, hindi po matitrigger yung clause na tigukin mo sila. Okay. Yan po yun. Parang, alimbawa, sinabi natin, yun nga yung pinupunto ko, pag kinonvict nyo si BP Sara, patatakboy namin si Baste Duterte. Ibig po ba sabihin, magiging magkalaban si BP Sara at si Baste Duterte sa pagka-presidente? Walang nagsasabi niyan. At walang naniniwala na ganyan yung sinasabi namin. Bakit? Pag sinabi namin, pag na-convict si BP Sara, tatakbo si Baste, nauunawaan ng lahat. Pero pag si BP Sara nagsalita na, pag ako ginurgur, gurgurin mo sila, wala nakakaunawa. Kami lang mga Duterte. That's why, yung mga tao, nagtataka sa inyo. Akala nyo kasi yung mga mamamayang Pilipino na lagi ninyong binabanggit, lagi nyo sinasabi na para kayo sa mamamayang Pilipino. Ang sabi ninyo, ako pa engot. Marcoleta engot is clear to the Comelec. Opo, wag mo na akong tawaging engot. Kakampi ko po si Marcoleta. Okay. Ang ibig ko po sabihin, mga kapatid, no? Matindi po kalaban natin. Ang kalaban natin, mga manlilin lang eh. Nililin lang kayo. Sasabihin nyo kasi kung sino yung engot eh. Pag sinabi nyo engot, di ako yun. Ako kausap nyo, di ba? Pag nabasa ko yan, puta, engot pala ako. Bakit po tinatanggap? Bakit hindi po nila naisip na katanggap-tanggap sa mga Pilipino na pag si BP Sara, kinonvict nila, hindi pwedeng tumakbo, tatakbo si Baste. Alam po natin na yun po ay may kondisyon na pag. Pero dito, sa kaso nila, ay threat pa rin yan. Kahit sabihin yung conditional, threat pa rin. Kinukondisyon po tayo na threat pa rin kahit conditional. Hindi po yan threat. Una, meron bang hinire? Paano nyo nasabi na yung kinausap niya ay isang assassin? Halimbawa, ang kinausap niya pala, asawa niya. Kanino siya magsusumbong? Gawin mo ang lahat para mapaghiganti mo ko. Ayoko matulad kay Ninoy na wala naghiganti. Di ba? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan hanggang ngayon yung ganon?
Okay, punta tayo sa iba. Isa pa lang pala. Ito po, dahil sa mga araw-araw kang nag-ano rin dun, ito po ang sinabi ng isang counselor na nagngangalan Ton Celestial ng Lebak, Sultan Kudarat. Sasapakin. Pag nasapak ko mukha mo, ewan ko na lang. Yan po. Yan po ang sinabi, no? Pag nasapak ko mukha mo, ewan ko na lang, sabi kay Redon. Ngayon, eto si Redon, na araw-araw bumabanat kay BP Sara, araw-araw na binabanatan po yung mga Duterte, paiimbestigahan daw yung sa House Prosecutor ay paiimbestigahan daw po. Teka, titignan lang natin ha. Mahirap dito magkamali sa mga hinayupak na to eh. Kaso ang abutin mo eh. Okay. Paiimbestigahan sa DILG ang pagbabanta sa kanya ni Ton Celestial na isang konsehal sa Sultan Kudarat. Counselor pala. Okay. Ito ay matapos ibahagi ni Redon na screenshot ng umano'y mensahe mula sa account na nakapangalan kay Celestial na nagsasabing pag nasapak ko mukha mo, ewan ko na lang. Yan yung problema sa inyo. Ang tatapang ninyo na bumanat sa Vice President. Tapos pag may mga follower po na nag-react sa pambabastos ninyo sa Vice President, wala naman sinabi sa iyo eh. Sasapakin ka lang. Ano po ba masama doon? Di sapakin mo rin. Di ba? Ano po ba yung sa dami ng sinabi mo rin doon? Sasapak pa lang. Magsusumbong ka na agad sa una, kung mga balat sibuyas po kayo, wala po kayong karapatang maging politiko. Ikalawa, kung balat sibuyas kayo, wala kayong karapatan na mangantyaw araw-araw, mambastos ng mga leader namin, mambastos ng mga leader. Kasi balat sibuyas pala kayo eh. Hindi ba? Sa totoo lang, ako po araw-araw, hindi ako nagbabasa ng message. Ba't ko babasahin yan? Alam ko na. Lahat ng uri ng masasakit na pananalita, natanggap ko na bilang vlogger. Wala po akong hindi po ako ganun, hindi po ako congressman, wala po ako, vlogger lang po ako. Pero, tinatanggap ko yan kasi parte po yan ng ating trabaho. Nangangantyaw ako eh. Natural may magagalit. Ibang usapan na yun pagka tinutuon nila, di ba? Naintindihan nyo? Parte po ng teritoryo ng pagiging vlogger na maraming magagalit sa'yo. Mas marami lang natutuwa kasi mas marami talaga yung mga Duterte. Katulad po niya, 1,768 po nanonood sa atin. 576 lang po nagla-likes. Mag-likes po kayo. Okay, balik po tayo. Ang lakas mong mang-asar doon. Araw-araw kang bumabanat. May mga kung ano-ano pa mga sinasabi mo kay BP Sara. Buti nga hindi si BP Sara, hindi ka lang pinapatulan kasi ano ba Tapos ngayon, putya, ano sasabihin mo? Ano yung sasabihin mo na may nagbanta lang sa'yo, nasasapakin ka, papaimbestigahan kita. Panay kayo pananakot sa gagamit ng batas. Yung isa pa, si Auntie Claire. Nasabihan ng pangit, nasaktan. Gusto yata ipa-deport yung mga taga-Canada. Huwag po kayo masyadong malakas mang-asar kasi pag nang-aasar kayo, natural may maaasar. Di ba? May magagalit, nanggagalit kayo. Pag nagalit, tapos balat sibuyas pala kayo. Di ba? Bahagi po yan. Kung magmatapang ka sa social media at sa mga interview mo, kala mo talaga, kaya. Tapos isa lang nagsabi sa'yo, pag nasapak yung pagmumukha mo, ano bang klase yun?
ano ka kagad? Okay. Ito po ang pinakamasakit sa lahat. Ang mga naglalantad ng korupsyon ang siyang ikinukulong dahil sa hayagang gawa-gawang mga kaso at kinukutsapan ninyo sila. Marahil talaga nararapat lang na pamunuan ng bansang ito ng mga magnanakaw. Ito po ang sinabi ni Perdi Topacio sa pagkakakulong po ni Senator Marcoleta o under custody ng PNP ni Senator Marcoleta at saka nito ni Mike Defensor. No? Kung sino pa po. Ano ba si Marcoleta? Magkano po ninakaw ni Marcoleta? Wala. Ano ang binibintang kay Marcoleta hanggang ngayon? Ang binibintang po kay Marcoleta hanggang ngayon na siya po, si Marcoleta po ay nabigyan ng campaign donation na nagkakahalaga ng 75 million. Nilinaw na po ng COMELEC, nilinaw na po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na binasura nila yung reklamo kay Senator Rodante Marcoleta dahil nagpalit na po ng batas. Hindi na po kriminal ang hindi pagdideklara ng campaign contribution. Hindi na po siya kriminal. So, kung hindi na siya kriminal, bakit may kaso pa rin siyang plunder? Bakit hindi pa rin po pinapalaya si Rodante Marcoleta? Samantalang yung mga totoong mga nagnakaw, hanggang ngayon layang-laya pa rin. Yan po, kitang-kita po ng mga Pilipino yan. Kaya galit po, kahit saan po. Sa tingin nyo ba, yung mga tao sa Canada, may nagsabi mula rito sa mga DDS sa Pilipinas, bilib na bilib nga kami sa kanila, sa ginawa nila. Kay Ante Claire, bawing-bawi kami. Aampoin ko lang po, marurunong po ang mga Pilipino. Trilyon po ang budget ng flood control. Trilyon po ang budget niyan. Puwera pa yung mga kinonvert. No? Ito po yung actual lang, trilyon na. Paano pa yung mga kinonvert lang? Yung mga kinonvert po na galing sa PDIC, ginawang flood control, galing sa PhilHealth, ginawang flood control project. Napakarami pong pera na napunta sa flood control, may baha pa rin. Napakarami pong pera na mga pinamigay na maleta, wala ni isang iniimbestigahan. At ang ginagawa po ng dapat nag-iimbestiga, nagpa-file po ng mga kaso sa mga nagbubulgar po ng mga pinagbibigyan ng maleta. Katulad po nito ni BRC Chairman Erwin Tulfo. Hindi yata alam ni Erwin Tulfo na ang trabaho niya bilang BRC Chairman ay mag-imbestiga. Mag-imbestiga po. Ng mga magnanakaw. Ito pong mga kinakasuhan niya, nagbubulgar po kung sino po yung mga nabalatuhan mula po sa nakaw. No? Ito po si Baligod. Si Baligod po at ang kung sino pang mga kinasuhan ito ni Erwin Tulfo, kinakasuhan niya lang. Hindi ba mas maganda na imbitahin mo na lang sila sa hearing? Kasi kung ang purpose mo, Erwin Tulfo, ay palabasin na talagang ikaw ay sila'y nagsisinungaling laban sa'yo. Pinagbintangan kasi siya na nakatanggap ng maleta, di ba? Madali mo, kala mo malilinis mo yung pangalan mo sa Kita mo si Marcoleta, pinagbibintangan ng isang vlogger. Inimbitahan niya nung siya po ay congressman. Dinalinis po ni Marcoleta yung pangalan niya. Ganon din yung gawin mo kasi ikaw ang Blue Ribbon Chairman . Pinagbintangan ka na ikaw ay maleta. Ayaw mo silang imbestigan, kumprontahin mo. Kailan mo ko, saan mo ko binigyan? Ano ba ang sabi ni Tulfo?
Ayaw nilang dumalo, hindi ko na sila imbitahin. Anong klase yan? Pag ayaw dumalo, bibigyan mo ng show cause order. Pag ayaw po rin dumalo, sasabihin mo na. Pag ayaw pa rin, warrant of arrest na. Hindi ba ganyan ang trabaho ng mga tunay na nag-iimbestiga? Si Erwin Tulfo, ganito eh. Inimbitahan ko na, may nagtanong. Iimbitahan nyo pa rin po ba yung 18 Marines? Inimbitahan ko na sila, ayaw na nila eh. Di wag. Hindi naman ganun yung pagkakasabi, pero ganun yung dating. Ngayon, dahil po sa kaso niya, nagsampa na naman siya ng kaso kay Attorney Baligod ng grave oral defamation. May kinalaman yan sa flood control na pasok sa committee mo. Pasok na pasok sa iniimbestigahan ng committee mo. Nung si Pia Cayetano pa ang Blue Ribbon, nagtatag sila ng subcommittee na pinamumunuan ni Marcoleta. Imbestiga agad. Ngayon, gusto nyo rin mag-imbestiga para tapatan yung investigasyon nila Marcoleta. Nung natanggal na sila Marcoleta, sila Pia Cayetano, natanggal na sila sa posisyon nila. Hindi ka na rin nag-iimbestiga. Ano sabi ni Alan Peter Cayetano? Sabi ni Alan Peter Cayetano, 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yun kasi napaka-importante ng accountability. Pero ito po ang tanong ko, bakit walang schedule para sa flood control? Kung accountability ang gusto ninyo, bakit wala kayong pinananagot sa pinakamalaking korupsyon? Magkano lang po yung pinag-uusapan natin? 70 million lang kay BP Sara, 70 million. Dito po, wala pa pong 1 billion yung 70 million. Dito po sa flood control, hindi lang po billion, trillion po ang pinag-uusapan. Bakit tayo nyo pong imbestigahan? Erwin Tulfo. Bakit ayaw nyong mag-imbestiga sa flood control? Hindi namin makakalimutan yan. Kung yung iba kinalimutan na namin, halimbawa yung mga smuggler, nung panahon ng sibuyas, smuggler ng bigas, smuggler ng asukal, hoarders, etc., etc. Kinalimutan na namin yan. Nakalimutan na natin. Pero eto po, katulad ngayon, may bagyo ngayon. Eto po, paano natin makakalimutan? Konting bagyo lang. Yung mga palaangal po na Dilawan at Kakamping, umangal sa EDSA. Traffic sa EDSA dahil sa INC rally. Pag nagta-traffic sa EDSA dahil sa baha, umaangal ba kayo? Pare-pareho sila. Kita niyo yung reporter kanina na pinakita natin. Ganyan po sila. Bakit dumalaw si BP Sara? Akala mo napakalaking kasalanan eh. Ihablan nyo na lang uli. Pag nakalusot si BP Sara dito, may kaso na kayo. Dumalaw kay Senator Marcoleta habang may mild pneumonia. Palakihin nyo. Di ba ganyan yung ginagawa nyo? Maliit na issue, pinalalaki nyo. Nakakatawa. No?